natin itong kaanib sa iglesia ni Cristo kay Manalo. Una, yung paggamit natin sa pasugo na pandaraya daw. Anong punto niya? Sasagutin natin ito. Ibuking natin yung kasinungalingan na naman ng mga membro ng Paganong Katoliko. Ginagamit ang mga pasugo para sabihin na makapuntos daw. Kasi gumamit siya ng pasugo na may petsang October 1951. Yan daw ay nakasulat sa page 26 na mismong ang pasugo daw natin ay umamin na ang Iglesia ni Cristo na lumitaw noong 1914 ang Iglesyang Antikristo daw. Yon. Pinipilipit dito sa kaanib ni Felix Manalo ang pahayag ko at sasagutin natin ito. Bakit? Yun daw umanong pasugo nila, sinabi ko na umamin na sila'y Antikristo. Una, ang sabi ko, kaya nga di nila ilabas, ano ba ang nakasulat sa kanilang pasugo? Yun ang sinabi ko. Ano ba ang nakasulat sa kanilang pasugo magazine? At sinipi natin yan. Bakit sinipi natin yan? Dahil yun ang totoo. Na ang Iglesia ni Cristong Tatag ni Felix Manalo ay siyang katuparan. Sa ano? Katuparan sa tinatawag na Antikristo sa Biblia. Di man natin layunin na saktan ang damdamin ng ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya, lalo na sa mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. Pero ating ihayag ito at sasagutin natin yung matagal na nilang mga propaganda, mga kapatid, na pabalik-balik, paulit-ulit laban sa pananampalataya natin. Ito muna ang pahayag, pinadala ito ni Kaburnok sa akin. Ibuking natin yung kasinungalingan na naman ng mga membro ng Paganong Katoliko. Ginagamit ang mga pasugo para sabihin na makapuntos daw. Kasi gumamit siya ng pasugo na may petsang October 1951. Yan daw ay nakasulat sa page 26 na mismong ang pasugo daw natin ay umamin na ang Iglesia ni Cristo na lumitaw noong 1914 ang Iglesyang Antikristo daw. Okay, totoo ba yan? Tingnan ninyo yung kanyang cover ng pasugo. Yan yung kanyang inilagay. Yan daw ay statement daw mismo ng pasugo natin. At tayo daw mismo umamin na tayo daw ang tinutukoy na Antikristo. O, tingnan natin na yung cover ng pasugo kanina, kung mapansin ninyo, iba no? Samantalang ang issue ng October 1951, yan yun eh. Diyan pa lang mahahalata mo na nagsisinungaling talaga itong membro ng Pagano Katoliko. Tingnan natin. Yan. Una, itong kaanib ng INC, tulad sa iba, di talaga magpapakita. No? Takot sila. Takot silang matiwalag sa INC. Pangalawa, binago nila yung busis nila para di sila matunton, nagtatago. Di ba? Sino ba ang mahilig magtago at di lalantad? So sasagutin natin mga kapatid dahil sabi dito, narinig nyo naman, pandaraya daw dahil iba ang cover ng pasugo. Pag iba ba ang cover na ipinakita natin, daya na ba yun? Eh di inaamin naman nila na sa kanila ang pasugong yan. Yeah? At katunayan, pinakita talaga nila sa kanilang live ang cover ng naturang pasugo kung saan sinipi natin. Yung ipinakita at tinatalakay natin sa publiko. Pangalawa, sinabi ko raw na inaamin ng kanilang pasugo. Kaya nga hindi nila inilabas yung pahayag ko. Dahil ang sabi ko, ano ba ang nakasulat sa pasugo October 1951 sa pahina 26? Ituloy natin mga kapatid dahil kahit tinatalakay niya dito, ayaw niyang mabigkas ano ang nakasulat. Doon sa page 26 na sinasabi niya, kasi sa gusto nga makapuntos nga dahil talunat nga lagi sa atin, naghahanap na lang ng paraan para makapuntos. No? So, naghanap daw umano ng paraan para makapuntos. Kaya nga, yun ang ginagawa nila. No? Pinipilipit nila ang ating pahayag at binabago.
Kaya nga, di nila ipinakita talaga ano ba ang sinabi ko. Sinabi ko bang kahit sa kanilang Pasugo Magazine, inaamin nila na sila'y Antikristo. Ang sabi ko, ano ba ang nakasulat sa kanilang Pasugo Magazine? Ito po ang ating mabasa. Ngayon, binanggit ba niya na nakasulat talaga yan sa Pasugo Magazine nila? Malinaw naman ang sinabi niya, nakasulat sa Pasugo Magazine. Basta makapandaya, basta magsinungaling, gagawin lahat eh. Tama. Basta magsinungaling, gagawin lahat. Bakit? Naalala nyo ba yung... wala silang komento. Ano ba yon? Naalala nyo ba yung inilabas niyong report kaugnay sa hindi totoong pare? Nabuking sila sa balita nila dahil ang ipinakita sa napakilalang pare, liminister. Ito, ulitin natin ha. Metro Manila. Sa lokal ng Camarin Distrito ng Caloocan North, kabilang sa mga dumalo at nag-anyaya ng mga panauhin ang isang dating paring Katoliko. Isang dating paring Katoliko talaga. No? Ito'y kabahagi sa tinatawag na propaganda. Propaganda. Isang propaganda lang para may kaya na, tingnan nyo, isang paring Katoliko. Ngayon, yumakap na sa INC. Pero sa kanilang video, booking sila dahil ang ipinakita nila 14 na taong naging pari. 14 na taon naging pare, pinakita nila. Pagkatapos, liminister pala. Liminister. So, dumaan ako pagiging production director, dumaan ako pagiging editor, nagiging inosente siguro ang kanilang editor-in-chief dito na ipakita ang kasuotan niya na liminister. Dapat ang ipinakita nila yung nakasuot siya ng abito at estola tulad sa pagpunta sa kapelya. Eto. At nagsilbing Parish Priest ng Epiphany of the Lord Parish sa Camarin, Caloocan City. Bahagi lang ito, pero ito tuloy natin mga kapatid dahil puntahan natin si Miss, pinakita natin dyan mga kapatid na hindi yan pare ng Simbahang Katoliko kundi liminister. Pero ibinalita nila, pare daw. Wala silang komento kaugnay dyan. Di ba? Ang ginawa nila ng komento, etong Pasugo Magazine na sinisipi ko na pandaraya daw. Sagutin natin. Yan yun. Sa page 26, sinabi kasi dyan, yan yung kanyang pinutol. Ano ang mapapansin ninyo doon sa kanyang ginamit? Diyan kasi, sagot sa polyeto. Ayun, ibig sabihin, may sinasagot ang pasugong yan. Karongtong na nasa pahina 15. Mapapansin ninyo, putol yan. Iliwat natin sa Tagalog at ganito ang kahulugan. Ang Antikristo. Ibig sabihin, yan ay mula... So, yun lang nabasa, ang Antikristo. Pagkatapos, di talaga kaya niyang banggitin mga kapatid. Ano ba ang nakasulat? Ano yung sinipi ko? No? Parang takot siyang banggitin, iyon lang pamagat. Ang pamagat na ang Antikristo. Bakit? Ano ba yung sinipi ko dyan na sabi niya pandaraya daw? Dahil, bakit daw pandaraya? Iba daw ang cover sa Pasugo. Pasugo naman nila yan. Kahit pa iba yung pinakita ko, pero kinumpirma nila na nakasulat sa naturang Pasugo. Iba ang cover, pero kinumpirma nila na sa Oktubre 1951 sa pahina 26, yun ang nakasulat na ayaw niyang banggitin. Ito kasi ang nakasulat sa naturang Pasugo Magazine. Sa panahon ng digmaang pansanlibutan ng 1914 ay may nagsiparitong mga Antikristo. Sila ay nagsiparito sa pangalan ni Kristo. Yun ang sinipi ko. Bakit? Ito ang pahayag nila. Ituloy muna natin. Sa salitang Ingles na Tinagalog. Kasi nandiyan pinutol niya, hindi niya sinama yan eh. Iliwat natin sa Tagalog. At ganito ang kahulugan, ang Antikristo. Ibig sabihin, galing sa English yan at translate sa Tagalog. At ang pinagmula na page ay 15.
sagot sa polyeto yung kanyang pinutol. Tingnan natin doon sa page 15 kung ano ba talaga ang nakasulat doon kasi yan yung pinutol niya na sinabi daw natin, inamin daw natin na ang Iglesia ni Cristo daw ang Antikristo. Ayan dito sa Ayan, una, wala kong sinabing inaamin. Kailan ba ninyo aaminin yan? Ang sinabi ko, ano ang nakasulat sa inyong Pasugo Magazine? Ang tanong, nagsinungaling ba ako? Di ba nakasulat talaga sa inyong Pasugo Magazine? Tuloy natin, anong palusot nila? page 15. Sa page 15. Makikita natin dyan, nandyan ayun. English pala siya, the Antichrist. Ayun, tinagalog siya doon sa page 26. So, yung mapansin ninyo na ang kaniyang binasa, the Antichrist, ay yung heading lang at iniwasan niya ano talaga nakasulat. Kasi nakasulat dyan English At malalaman natin yung pinutol kanina, no? Kaninong statement ba yan? Statement ba yan ng Iglesia ni Cristo? Sabi kasi dyan nasa taas na sa paghahangad ng nabanggit na Ginoo, so ibig sabihin may sinasagot yung pasugo na miyembro sa Iglesia ni Cristo. Sino yon? Si Ginoong Pangilinan, Katoliko. Kasi nililibak nga niya ang Iglesia ni Cristo. Kaya sinasagot ng pasugo. Sabi dyan, sa paghahangad ng nabanggit na Ginoo, na pulaan lamang ang Iglesia ni Cristo at libakin pati si kapatid na manalo, ano ang kanyang mahayap na paratang sa amin. Basahin natin sa pahina 14 ng kanyang polyeto. Ayun, the Antichrist. Tapos nakasulat, sundan sa pahina 26. Kasi nga sinasagot dyan ng article ng Pasugo na isinulat ni kapatid na Joaquin Balmores ang polyeto ni Ginoong Pangilinan na isang Katoliko. O kaya nga nakasulat dun, sagot sa polyeto na si Kristo ay Diyos na naging tao. Sino ang sinasagot? Si Ginoong Pangilinan na isang Katoliko at tinulig sa at nilibak niya ang Iglesia ni Kristo gamit ang kanyang polyeto. Kaya sinasagot ng Pasugo ito. At ang artikulo na pinamagatang na Antichrist o ang Antikristo, yan ay artikulo ni Ginoong Pangilinan na isang Katoliko. Kaya hayag na naman ang pandaraya ng mga Katolikong ito sa layunin na makapagsinungaling, makapandaya. O tingnan mo, kaya nga nakalagay dyan, sagot sa polyeto, ang Antikristo. Ibig sabihin, ang sumulat niyan ay isang Katoliko na lumilibak sa Iglesia ni Cristo at sinasagot ng ating Pasugo. Hindi mismo ang writer ng Pasugo ang umamin, kundi sinasagot lang ang paratang ng miyembro ng paganong Katoliko. Yan, miyembro ng paganong Katoliko daw. Rabi talaga pag magtuligsa ito. Mga kapatid, nilinawin natin. Inaamin ng kanilang Pasugo, sabi niya, na sinabi ko daw, inaamin ng kanilang Pasugo na sila'y Antikristo. Kailan ba aaminin nila na Antikristo sila? Ang sinabi ko, anong nakasulat sa kanilang Pasugo? Kaya hindi inilabas yung pahayag ko dahil pinipilipit. Ang sabi ko, ano ang nakasulat sa kanilang Pasugo October 1951 sa pahina 26? So, pinakita nila ang nakasulat na sinipi ko. So therefore, kinumpirma nila na nakasulat talaga yung sinipi ko sa kanilang Pasugo. Ngunit yung palusot nila, ang sinipi ko daw, pahayag ng isang Katoliko. Pahayag ng isang Katoliko at sinagot ni Joaquin Balmores sa naturang Pasugo. Tanong, sinabi ko bang hindi iyon pahayag ng isang Katoliko? Di po wala. Sinabi ko bang hindi yan sinagot ni Joaquin? Di ba? Di ko naman sinabi. Pero wag munang magpalakpakan. Bakit? Dahil kahit wala akong pahayag na ganyan, kahit sinipi ko yan, ang nakasulat sa naturang Pasugo, hindi talaga matutulan ang katotohanan na yung sinagot nila na ayaw niyang bigkasin, sila talaga ang katuparan niyan. Ano ba ang nakasulat? Balik natin. Ito ang nakasulat. Sa panahon ng digmaang pansanlibutan ng 1914 ay may nagsiparitong mga Antikristo. Sila'y nagsiparito sa pangalan ni Kristo.
yung cover issue niya, dinaya daw dahil iba yung pinakita ko pero kinumpirma nila talaga nakasulat naman ang sinipi ko. Magiging daya yan mga kapatid, una, kung yung sinipi ko di talaga nakasulat. Bakit sinipi ko kung sinagot nila yan? Dahil yung kanilang sagot palusot lang yan sa katotohanan na sila talaga ang tinukoy. Yung tinatawag nila na iba ang ipinakita ko na cover sa pasugo, maliit lang yan na issue. Ikumpara sa ano? Ikumpara mga kapatid sa yung naalala niyo yung aklat sa debate ni Felix, aklat ni Felix Manalo, ginamit namin sa debate ni Father Darwin. Ano nangyari? Di po ba muntik ng pabulaanan ni Ramel Parba? Oh. Hindi daw umano yan aklat nila. Pero nang napakita, eto, balikan muna natin. Kay imo man diyong ipamugos nga si San Ignacio may nagtukod sa Iglesia Katolika ang pangutana sumala nining inyong libro nga naguluhan. Sa mga di nakaunawa ng Cebuano, sabi ni Father Darwin, dahil pinipilit ninyo na si San Ignacio talaga ang nagtatag ng simbahang Katoliko ayon sa aklat na ang pamagat. O basahon ang katotohanan dapat malaman ukol sa mga aral ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ang pangutana sumala nining libro kinsay nagtukod sa Iglesia Katolika o kanusa? Ang plano kasi namin dito, nasunod na tanong, dahil sabi sa practice namin ni Father Darwin, siguradong hihingin niya ni Parba. Ang sunod sana ang natanong, alam mo ba na hindi mo, ibig mo ba sabihin hindi mo alam ang nakasulat dito kung sino ang nagtatag ng simbahang Katoliko? Ganon sana. Ngunit nagsisigawa na kasi ang mga tao kaya nakalimutan yung follow-up. So hinihingi ni Parba ang naturang aklat. Time is off. There is a request. There is a request. And that request is granted. Sabi ni Parma dito, nasa kasunduan, pwedeng tingnan ang referensyang ginagamit. Sabi niya sa akin, ano na pahina? Sabi ko na sa kanya, yun, yung pahina na yan. Pero gusto lang lulusot talaga, anong pahina? Paulit-ulit niya. Ako ang nagsabi niyan, yung pahina na yan, may nakabagis diyan. Tiningnan niya. Dito mga kapatid, kahit sa kanilang aklat, pumunta siya sa moderator, abogado itong moderator natin, pumunta siya, gusto niyang ipadeklara na ang aklat na ginamit namin ay aklat Katoliko daw. Ang may akda ay Defensor Katoliko. Number 4, mahiling ang mga referensya sa matag habi. So atong hilngon, tagaan nato ang panahon kung musugot na daw. Sabihin niyo kung saan na pahina. Ako mismo ang nagbigay sa kanya. Sinabi ko sa kanya ang pahina. Oh. Pero inulit niya. Delete tactic yan. time is off, time is off. Sabi ni Parba, asan na pahina dahil marami ito. Di po ba, sinabi ko na sa kanya, tiningnan nga niya. Pero, ba't iginiit pa niya, asan na pahina? Okay. Okay. So, what is nakibaw silang libro? Sabi ni Father Darwin, di pala nila alam ang kanilang aklat.
Ayan, sabi ni Parba dito kung mapakinggan ninyo, hindi Iglesia ni Cristo ang nagsulat ito. So ayan, lumingon siya sa kanya mga nag-assist sa kanya. Paano nila lulusutan? Bishop, tayo Bishop. Sa pangutana, Yeah. Mr. Moderator. Ayan, pumunta siya sa moderator. Gusto niya pedeklara, tulad sa Bible na ginamit ko. Etong aklat na namang ito, gusto niyang ipadeklara na aklat ng simbahang Katoliko. There is a request. Sir, what is your request? Okay. Okay, kinsay magsusulat? Okay. Interpellation. The request is granted. Ang himawa na ko ani, ang gasulat ani, Depensor Katoliko. Sa mga di nakaunawa sa Cebuano, yon ang palusot ni Parba na sa alam niya umano, ang may akda sa naturang aklat ay isang dipensor Katoliko, si FD daw. Kaya sabi ko kay Father Darwin, pakita mo ang author. Pinakita ni Father Darwin ang author dito. Kaya nakita niya, may Felix Manalo. Ang isulti na ko, walang writer daw, ang Iglesia ni Cristo writer na. Ayan. Napansin nyo, nasa likuran ako ni Father Darwin. Sabi ko na, pakita mo ang author. Nakita ang sa page. Ayan, nakita na niya. So kaya sabi, nagbago na naman. Nagbago ang ihip. Sabi niya, ano talaga, ano ang pins? Ano ang pahina? So, yung una, muntik na niyang pinabulaanan, hindi sa kanila. Defensor Katoliko daw. Imagine, kanilang aklat mga kapatid. Ayaw nilang aaminin pag maiipit. No. So, anong pahina? Ibinalik niya sa akin. Kaya muli kong itinuro sa kanya. Ibinalik ko sa kanya. Muli kong itinuro sa kanya. Ito. So, narinig ninyo sa microphone, sabi niya, asa ana, nasaan diyan? Ang gihimo karon pag matuod Ayan, tinuro ko talaga sa kanya. Yun mabasa mo. o dili pag matuod gihiling That, umalis ako. Bumalik ako sa sa likurang bahagi ni Father Darwin. ang mga referensya. Maunay ato karong gihimo, gihiling ang mga referensya. Ang pangutana, Ayan, napansin niyo, pinagtulong-tulungan nilang basahin, binabasa nila ang itinuturo ko na pahina sa naturang aklat. Pansinin ninyo. ang inyong nga basahon. Gitug-an man nga si Emperador Justino sa tuig 500 century. Ang pangutana karon, muuyon ka ba nga si Emperor Justino ang nagtukod sa Iglesia Katolika? Sumala sa inyong basahon. So pansinin ninyo mga kapatid, yung tanong ni Father Darwin, very categorical question. No? Sang-ayon ka ba? Dahil nagsasuwagan sa kanyang pahayag. Ano yung pahayag? Ang founder, ang nagtatag ng simbahang Katoliko ay si San Ignacio. Samantalang sa aklat nila ay si Emperador Justiniano. Kaya sabi ni Father Darwin, sang-ayon ka ba? Paano niya sinagot? Yaw to ba? Luma ka ng tugtugin eh. Ayan. Ang tanong, sang-ayon ka ba? Anong sagot niya? Ito ang aking sagot. Lumang tugtugin na ito. Di naman tinanong ni Father Darwin kung luma na bang tugtugin yan. Sang-ayon ka bang nakasulat sa inyong aklat? So naghanap siya paano niya lulusutan. Napansin niyo? May binagisan ako sa bahagi. Yun ang binasa nila. Lumang tugtugin daw. So lumang tugtugin. Ang tanong ni Father Darwin, napansin niyo? Napakalinaw. Sang-ayon ka ba sa nakasulat sa inyong aklat? Sang-ayon ka? Lumang tugtugin na.
Oo, 1960 daw. Sandali, 1960 ba yan? 1960 issue daw. Ha? Aba, wala yatang background kailan lumabas yung naturang aklat nila. Ha? Oo. Tingnan natin mga kapatid. Ha? Itong aklat nila na sabi ni Parba, 1960 daw. Oh. So, di niya sinagot direkta. Oh. May, sandali nanap ko yung, nabasa ko yung, 1947. Oh, nakasulat 1947, lumagbas. Lumagbas si Parba. 1960 daw. Kaya ito ba? Sumala sa tabla sa Biblia. Ibasa ako. Oh, so, ang layo, di ba ba? Ang tanong ni Father Darwin, sang-ayon ka ba sa nakasulat sa inyong aklat? Anong sagot niya? Ayon sa hula sa Biblia. Ang layo. At hindi lang yan. Malaking issue sa kanila yung ibang cover sa pasugo pero nakasulat naman yung sinepi ko. Dahil di nila matutunan talaga na yun talaga ang totoo. Pero, mga kapatid, yung issue lang sa kasama nila na si Cesar Sineta, halimbawa, Talagang dinikitan ko raw ito. Bueno, bubuksan natin Titingnan natin yung Apokalipsis 13:18. Tingnan natin kung may dikit. Ayan. Ito po ang lugar na yun. Ito po. Ayan po yun. Ayan po yun. Kung may dikit man yan, hindi ako ang may gawa. Defensor Katoliko nun, si Mr. Rolly Tesorero. imagine, siya ang nagdala sa naturang Biblia pagkatapos ang nagdikit daw ay Defensor Katoliko na naman. Ito. Kay imo man jong ipamugos nga si San Ignacio may Imagine, ang naturang Biblia ang dala niya dahil una, nailanta ni Caborno kasi na dinikitan, ang kanyang sinabi, siguro, Defensor Katoliko. Talagang dinikitan ko raw ito. Bueno, bubuksan natin Titingnan natin yung Apokalipsis 13:18. Tingnan natin kung may dikit. Ayan. Ito po ang lugar na yun. Ito po. Ayan po yun. Ayan po yun. Kung may dikit man yan, hindi ako ang may gawa. Defensor Katoliko nun, si Mr. Rolly Tesorero, siguro. O di kaya, baka si Monsignor Abriol din. Kasi si Abriol noon buhay pa. Inyo, talibugok. Oh, imagine. Natawa ako dito ni Cesar Sinita. Si Monsignor Abriol daw ang gumawa. Ano man pala ni Monsignor Abriol? Na yung dala niyang Bible, dikitan niya. O ang laking issue niyan. Pagkatapos Defensor Katoliko ang pagbintangan o kaya si Monsignor Abriol pa. Di lang yan. Naalala ninyo itong aklat na ito na pinakita talaga sa TV program ng INC. Ito. Sa aklat po nila na pinamagatang Ang Aking Birhing Mariang Tagapamagitan, sa pahina 63 ay ganito naman ang nakasulat. Mahabag ka, inako, dito sa iyo na nagnanasang ikaw ay sambahin, igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay, sapagkat Diyos kang maawain at makapangyarihan sa lahat. Ayan. Anong aklat ang binasa nila? Ito, pinakita. Ayan. Pinakita pa. Itong hawak ko. Anong pahina daw? Batay sa naturang aklat, pahina 63. Ngayon, pakita natin. Binibidyohan ko ang aklat na ito. Meron bang pahina 63? Para sa kaalaman ng lahat, itong aklat na itong ipinakita nila ay hanggang pahina 18 lang ito. Pahina 18, wala ng 19, kaya
bakit umabot sila sa pahina 63 sa aklat na ipinakita nila na itong hawak ko. Di ba? Kaya, ano yan? Hindi lang yan. Malaking issue na para sa kanila. Yung cover lang. Yung pagsipi ko na nakasulat naman talaga. Pero, yung aklat katoliko ha, imagine. Aklat katoliko, binasa ni Ramel Parba, pagkatapos binago. Ang nakasulat, may minadjek. Bakit? Pansinin ninyo. Pero ang mastermind, matuturo sa inyong libro, gusto na ako, they altogether fantastic to say that So ano daw ang nakasulat sa aklat na ito? They all together fantastic to say. Balikan natin ha. Balikan natin. Pansinin ninyo. Yun talaga ang nakasulat daw. inyong libro, gusto na ako, they altogether fantastic to say that the remote beginning, they altogether fantastic to say that the remote beginning of the Catholic Church go back to the horrible day when Lucifer, yung yawa again. So, the all together fantastic to see daw. Yun ang nakasulat. Pero, ano ba ang nakasulat? The all together fantastic to see ba? Eto mga kapatid, it is not altogether fantastic to say that the remote beginnings of the Catholic Church go back to the terrible day when Lucifer flung against heaven's sky his banners of revolt. Yun na nakasulat sa naturang aklat. So napakalinaw mga kapatid. Di ba? Minadjik. Huwag lang kayong magalit. Dahil sinagot lang natin punto por punto mga kapatid. Na yung sinipi natin, una, di talaga nila matutulan na ang INC tatag ni Felix Manalo, talagang siya ang katuparan sa natalikod. Bakit siya ang katuparan sa natalikod? Mga mahal na kapatid, kilala natin ang Iglesia ni Kristong tatag ni Felix Manalo na ito'y palaging nagtuligsa, taga-usig sa pananampalataya ng simbahang Katoliko mula pa noong itinatag ito ni Felix Manalo. At ayon sa kanila, natalikod daw ang Iglesia ni Kristo. Kaya nga, inaamin nila na ang simbahang Katoliko sa pasimula ay siyang unang Iglesia ni Kristo. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. So, yan mga kapatid. Ang Iglesia Katolika sa pasimula talagang siya ang Iglesia ni Kristo. Ngunit, giniit nila na ang unang Iglesia ni Kristo natalikod. Kailan ba nagsimula yung aral nila na natalikod? Ito, nasa kanilang Pasugo Magazine. Alam nyo kailan nagsimula yan na aral na natalikod? Sa pahina 10 ng naturang Pasugo Magazine. Ito kasi ang mabasa natin. He became pastor for several years. In 1913, convinced that God had called him to preach the first century Church of Christ which vanished after the death of the apostles. Kailan daw? 1913 lang na sa isip ni Felix Manalo nawala, may lubos na pagtalikod, nawala matapos namatay ang mga apostol. Imagination lang yan mga kapatid. Bakit?
Dahil kung tingnan natin, sino bang katuparan sa natalikod? Alam niyo, official nilang aral sa siktang tatag ni Felix Manalo na noong daw 1914, kasagsanagan sa unang digmaang pandaigdig, yun daw ang katuparan sa Ebanghelyo ni San Mateo na magkakaroon ng digmaan. Anong talata ang ginagamit nila dito mga mahal na kapatid? San Mateo Kapitulo 24, versikulo 6 hanggang 7. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulo-mihanan sapagkat kinakailangang ito'y mangyari datapuat hindi pa ang wakas sapagkat magsisitindig ang mga bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Yun ang nakasulat mga kapatid na ginagamit nila na yun daw ang katumanan, katuparan. Una, tama ang sinabi nila. Huwag kayong tututol mga kapatid na yung lumitaw ang Iglesia ni Cristo noong kasagsagan sa unang digmaang pandaigdig noong Hulyo 27, 1914, huwag kayong tututol niyan. Bakit? Dahil yun talaga ang babala sa Biblia. Anong babala sa Biblia? Tingnan San Mateo Kapitulo 24 mga kapatid. 24. Simulan natin sa 1. Ito ang mabasa sa naturang talata. Lumabas si Jesus sa templo at payaon sa kaniyang lakad at nagsilapit sa kaniya ang kaniyang mga alagad upang sa kaniya'y ipamalas ang mga gusali ng templo. Datapuan, siya'y sumagot at sa kanila'y sinabi, hindi baga ninyo nangakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Ang ating Panginoong Hesus mismo ang nagsabi niyan, ha? Datapuat siya'y sumagot at kanila'y sinabi, hindi baga ninyo nangakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanang sinabi ko sa inyo, dito'y walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. At ano pa? At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kaniya nang bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyari ang mga bagay na ito? At ano ang pagiging tanda ng iyong pagpaparito at ng katapusan ng sanlibutan? At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo at huwag kayong mailigaw ninuman sapagkat marami ang nagsisiparito sa aking pangalan na nagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari datapuat hindi pa ang wakas sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapuat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Kung magkagayoy, ibibigay kayo sa kapighatian at kayo'y papatayin
at kayo'y kapupuotan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. At kung magkagayoy, maraming mga titisod at mga kakanuluhan ang isa't isa at mga kakapuotan ang isa't isa. At magsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. At dahil sa pagsasagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Datapuwat, ang pagtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. See, yun ang bahagi mga kapatid. Pero ano ba ang sabi sa naturang talata na binasa natin? Napakalinaw po. Sa versikulo 6 hanggang 7, no? Bago yung versikulo 6-7, kung tignan natin sa 5, sinasabing may mga bulaan, mga ngaral, at maraming maililigaw nila. So, yung bulaang propeta umano, lilitaw. Kailan lilitaw? Napakalinaw. Kailan lilitaw? Mangyari ang digmaan. May digmaan na mangyari. At lilitaw ang mga bulaang, mga ngaral. Ibig sabihin, mga kapatid, yung Iglesia ni Cristo ang tatag ni Felix Manalo, na ayon sa kanilang pasugo, ay lumitaw alinsunod kasabay sa digmaan ng unang pandaigdig na digmaan, abay, natupad sa kanila. At ayon naman sa kanilang pasugo magasin, si Felix Manalo daw ay sinasabing huling sugo ng Diyos sa huling araw. Nasa pasugo magasin nila yan na ang sabi mga kapatid, since the pioneering years of the Iglesia ni Cristo during the time of Brother Felix Y. Manalo, God's messenger, and these last days, sa huling araw talaga. So ngayon, kung binanggit sa kanilang pasugo magasin na sa huling araw, kung ating ding matatandaan mga kapatid, kailan ba lilitaw yung Antikristo? Ayon sa sulat ni San Juan. Tingnan niyo sa unang Juan Kapitulo 2:18. May mga aalis, pero may ang iiwanan yung tunay na iglesia. Ito ang mabasa natin mga mahal na kapatid. Munting mga anak. Ito na ang huling oras at gaya ng inyong narinig na darating na ang Antikristo. Kahit ngayon ay lumitaw ang marami ng Antikristo. Kaya nga, nalalaman natin na ito na ang huling oras. Sila'y nangagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin, sapagkat kung sila'y sa atin ay natili sana sa atin. Ngunit nangagsilabas upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi atin. So napakalinaw mga mahal na kapatid na ang hula sa Biblia may lalabas sa huling araw. So si Mr. Felix Manalo, kung alalahanin ninyo mga kapatid, dating Katoliko. Kaya nga yung pangalan niya, ayon sa kanilang pasugo magasin, Felix, kinuha sa pangalan ng Santo, Saint Felix. Ngunit lumabas siya sa Santa Iglesia Katolika at nagtayo ng kanyang sariling iglesia. At ang iglesia na iyon ay nagdala sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo, Iglesia ni Cristo. Kaya malinaw mga kapatid ang hula na binasa natin sa San Mateo Kapitulo 24, versikulo 4. Sino ba ang katuparan niyan? Sino ba ang sinabing sa huling araw? Di ba opisyal nilang aral? Sa huling araw, sugo daw si Felix Manalo. At hindi lang yan. Ano ba ang Antikristo? Diyan sa Biblia. Biblia ang sasagot.
Ito ang mabasa natin sa ikalawang Juan Kapitulo 1, versikulo 7. Sapagkat maraming magdaraya na mangagsilitaw sa sanglibutan. Sa makatuwid ay ang mga hindi nangagpapahayag na si Heso Kristo ay nagpareretong nasa laman. Ito ang magdaraya at mga antikristo. Ano daw? Ang mandaraya ay yung hindi naniniwala na si Kristo ay napareretong nasa laman, nagkatawang tao. Ibig sabihin, yun ay kaugnay sa incarnation. Ngayon, sino ang sapol sa naturang talata? Di po mamalinaw yung bumangon sa huling araw? Dahil di nila matanggap, mga kapatid, na ang ating Panginoong Hesukristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Kaya, kung sasamahin natin ang tatlong talata, San Mateo Kapitulo 24, versikulo 1, Juan Kapitulo 2, versikulo 18, at yung ikalawang Juan Kapitulo 1, versikulo 7, tupad na tupad ito sa Iglesyang Lumitaw, 1914, Punta Santa Ana, Manila. Di po natin layunin, mga kapatid, na sakta ng damin ng ating mga kapatid sa ibayong pananampalataya, lalo na sa mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. Dahil bunsod sa ating pagmamahal, sana ang ating pagtalakay na ito ay magiging gabay sa ating mga kapatid sa paghanap ng katotohanan. Dito lang tayo. Balik sa inyo, Bro Angel. Amen. Praise the Lord. Okay. Maraming salamat Yun. po. Ayan, go back to you, Bro Jando. Okay, so dito tayo ngayon sa ating tanungan portion. Tingnan ko muna sa Zoom kung may naka-raise hand ba sa Zoom. Wala. Sumubo ko sa tanong dito sa atin sa comment section. Ito ay galing kay Terence Reyes. Occult practitioner. Baka pwedeng gawa ni Brother Wendell ng komentary. Brother Wendell, hindi mo ba daw gawa ng komentary, Brother Wendell? Occult practitioner. Gawa natin yan. Gawa natin yan, Okay. Brad. Okay, ito naman tayo kay 4237 sa WhatsApp. Hello, Brother JD. Pinapatanong ng kaibigan ko, ano ba daw dapat i-pray? Kasi minsan daw bigla na lang daw siya nakakaisip ng hindi maganda, gaya ng malalaswa. At paano daw ikukumpisal yung nagpapakita ng private part sa katawan doon sa BF niya? Salamat. Okay. So, brother, itong unang ito yung unang niya, tanong niya kay Brother Rumer to. Ano ba daw dapat i-pray kasi minsan daw bigla na lang daw siya nakakaisip ng hindi maganda, gaya ng malalaswa. Brother Romer? Brother Romer! Wala si Brother Romer. Brother Wendell na lang muna, saglit lang. Brother Wendell. Ano ba yung tanong, bro? Ano daw dapat i-pray kasi minsan daw bigla na lang daw siya nakakaisip ng hindi maganda, gaya ng malalaswa. Una, baka may pagkakataon na nanood ka ng pornography o malaswang palabas sa internet. Dahil kahit ikumpisal natin ayon kay Father Chandra Farger, gagamitin ng demonyo yan kung anong nakita natin ulit-ulit. At magiging temporal punishment na pahintulutan ng Diyos na gamitin talaga dahil pinasukan natin at tiningnan natin. No? Kaya yun pa ulit-ulit. So, ikumpisal muna. At pagkatapos ng pangungumpisal, diyan napapasok yung tinatawag na mortification. Self-discipline talaga. Self-discipline. And then, kung papasok na sa ating isipan, dahil yung mga fallen angels ay direct na mag-communicate sa ating isip, wala silang katawan, no? Gagamitin nila yan. So,
pray. Angel of God, my guardian there, St. Michael the Archangel, o August Queen and Our Lady of Angels. At pwede rin, in the name of Jesus of Nazareth, through His tremendous power as God, and through His most powerful and salvific name, I rebuke, repudiate, bind, and cast out lustful thought. And I command all of your spirits associated with this lustful thought, depart right now from my mind. Yan. Pero, pagkatapos niyan, na babalik na naman, pray again. And then pray the Holy Rosary. No? Pray the Holy Rosary. Tandaan natin na pag tinatawag na spirits of lust, Asmodeus yan, ayon kay Father Bing Arellano, may 3 paraan daw na makipaglaban sa spirits of lust, sa temptation. Sa anong paraan? Una, before temptation. Pangalawa, during temptation. Pangatlo, after temptation. So, 3. Pero sabi niya sa kanyang aklat, siguradong manalo ka kung gawin mo ang pakikipaglaban before the temptation. Balik sa inyo, Brad Jendo.